Ito na nga po, pag-usapan na natin mga mainit na issue. At ang isa sa pinakamainit na issue ngayon, naku po, Bongbong Marcos. Talagang inamin na siya na ang talagang pasimuno ng impeachment. Bakit ko naman nasabing pasimuno ng impeachment? Mamaya pag-uusapan natin yan. Kasi pinayagan na po ni Marcos na ilabas yung tax record ni BP Sara Duterte at mga bank accounts ni BP Sara Duterte. Kasi sa batas, presidente lang ang maaari na magpalabas niyan. Hindi porket pinirmahan at sinang-ayuda ng impeachment court ng Senate, ibig sabihin ay gusto na ay maaari nang buksan yung BIR record o kaya yung bank account. Hindi po. Panoorin po natin ito. Naipadala na po sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos umanong pahintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Malacanang. Take note of the word, pinahintulutan. When you say pinahintulutan, ano ibig sabihin yan? Pinayagan. Pag sinabi mong pinayagan, pwedeng hindi payagan? Tama, mali. Simple. Ibig sabihin, maaaring hindi pumayag ang presidente. Kasi, naalala ko, nung panahon ni Leni Robredo na gusto siyang i-impeach ng mga tauhan ni Pangulong Duterte. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Stop it! Stop it! Don't bulay-bulay in your mind. Sabi niya, di ba? Kasi talaga naman, kahit anong gawin mo, yung impeachment ay isang political practice na kung saan pag hindi pahihintulutan ng presidente, hindi matutupad, hindi mangyayari. Hindi makakakuha ng boto sa Kamara, hindi makakakuha ng sapat na bilang sa Senado. Diba? Tandaan yan. Kahit sabihin pa nilang wala yan eh. Di ba naalala ninyo anong sagot ni Marcos nung tinanong, ang anak mo ang kauna-unahan pumirma ng impeachment ni BP Sara Duterte. Anong sinabi ni Marcos noon sinabi daw niya sa anak niya? Sinabi niya na parang wala ka magagawa, it's part of the process, blah blah blah. Hindi, that's bull. That's bull. Chicago Bulls. Di ba? Hindi totoo yun. Kung talagang ayaw ng presidente, he can stop the impeachment. Ito, hindi nga ito in-stop eh. Umano na to. Lumevel up na po to. Ano ito? Ito po ay pagpayag na nakalikutin ang supposedly private bank account ng isang tao at ng BIR tax niya. Ito po pa ay legal? Yes, this is legal. This is according to the Constitution. Only the President can do that. Yung pirmahan ng pagbubukas ng isang tax record ng isang tao. Palalo ng particular na yung inuusig. So, ibig sabihin dito, kumpirmado. Kasi pwede naman siyang sabihin na ayoko yan. Wag nyo na, itigil nyo na yan. Ha? Tigil nyo na yung katarantaduhan ninyo. Pwedeng ganun eh. Pero ano sabi niya? Sige na, buksan nyo na yan. Gamitin nyo ng ebidensya yan. May expert report si Maricel Halilimase. Ano bang paliwanag? Bakit daw yan pinayagan ng Pangulo? Yes, Ruth, kinumpirma nga ni Palace Press Officer Claire Castro na nagbigay na ng clearance itong si Pangulong Bongbong Marcos para mabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio dyan sa impeachment court. Ang paliwanag kasi ni Undersecretary Claire Castro, hindi naman hahadlang itong si Pangulong Bongbong Marcos para palabasin ang katotohanan. Matatandaan natin na doon sa previous press briefing ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na baka maging president itong pagbibigay ng clearance ng Pangulong Marcos dahil yung kanyang posisyon bilang Pangulo ay impeachable position din naman. Kaya pinag-iisipan talaga ng husto. Kaya lang, ang paliwanag ni Jose Castro, malinaw din naman ang hiling ng Senado at kabilang sa mga huling na mabuksan ang tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa ay si Senador Ping Lacson. Kaya ang ginawa daw ng Pangulo sumusunod lamang naman daw siya kung ano ang nakasaad sa ating batas. Pakinggan natin ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro. Magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila,
politically motivated. So Yun. saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan. Sumusunod sa batas? Parang sira rin yung ulo nito ni, itong impact. Nako, ayoko sabing impact. Pero ang totoo hindi ho sumusunod sa batas. Sumusunod sa Senado. Pero ang batas, the President has a choice. Whether pabuksan o hindi pabuksan. He has the choice. Ngayon, sino sinunod niya? Yung impeachment court. Yun ang sinunod niya. Kaya wag mo sabihin na sinusunod lang niya yung batas. Bendalo talaga kayo. Ruth? Speaking of VP Sara, meron din kasi siyang pahayag na tinawag niya na tuta daw ni Pangulong Marcos at ni dating Senador Antonio Trillanes itong International Criminal Court o ICC. May tugon ba dyan ng palasyo? Oo, Ruth, binigyan niya na reaction ni Palace Press Officer Claire Castro kanina. Pero balikan lang muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagsalita kasi siya sa harapan ng mga supporters niya dyan sa The Hague sa Netherlands. At doon niya sinabi na tuta nga raw ng ICC itong sina Pangulong Bongbong. Totoo naman Tuta talaga. Alam mo, dapat hinuhuli na ni Trump itong tuta ng ICC. Totoo lang. Dapat hinuhuli na ni Trump. Akala ko ba, eto si Trump, puro naman daldal lang din Di ba sabi niya, lahat na magko-cooperate sa ICC, bakit di niya patawan itong presidente tsaka to si Trillanes? Puro mga tuta lang. Marcos at si Senador Antonio Trillanes. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte doon sa rally ay suportado ni Pangulong Marcos at ng dating senador itong isinasagawang investigasyon ng ICC laban sa kanyang ama. Ang sinasabi pa nga ng Vice Presidente, yung mga kasama doon sa mga kaso ng extrajudicial killings, pwede naman daw kasi na hindi yan biktima ng anti-drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron daw kasing nauupahan na gunman dito sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang kung meron kang gustong ipapatay o kung meron kang gustong ipagawa laban dun sa taong nakakaaway mo. So, hindi daw lahat ng yon posibleng may kinalaman doon sa kaso ng kanyang ama. Pakinggan natin muna. Grabe, no? Ito, trending na naman ito, yung 5,000. Sigurado ako gagamitin ito sa impeachment. Tingnan ninyo, Gagamitin ito sa impeachment. Tingnan nyo na. May alam, sasabihin nila, may alam si VP Sara Duterte na 5,000 lang para pumatay. Ganyan naman lagi di ba? Sure yan. Alam mo naman itong mga bobong, mga abogado sa loob ng prosecution. Yung bahagi na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa rally. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. Yeah. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun. Yun. Pero syempre, Ruth, inalmahan yan ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi niya, nonsense, walang saysay. Etong mga pinagsasasabi ni Vice President Sara Duterte. Malinaw daw na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa kaso ngayon na kinahaharap ni FPRRD sa ICC dahil yung kaso na isinampalaban sa kanya taong 2017 pa at hindi nakaupo sa Malacanang si PBBM nung mga panahong iyon. Pakinggan natin ang tugon ni Undersecretary Claire Castro. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court.
Ruth, maging si dating Senador Antonio Trillanes nagbigay na rin ng komento dito sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng dating senador, nahihibang na ang bise. Ang sabi niya, matagal na daw iniimbestigahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang nangyayari ngayon ay bunga ng investigasyon na yan. Kahit kailan hindi daw magiging tuta ang ICC ng kahit na sino at alam naman din daw ng mga Pilipino kung ano yung nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte nang siya ay magpatupad ng Wala anti-drug nang war. naniniwala sa'yo. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ito si Trillanes, pal talaga eh. Kahit wala nang naniniwala, banat pa ng banat eh. Oo. Ay nako, grabe ha. Grabe po yung mga ginawa nito ni Marcos talaga. Alam mo, hindi lang naman ito eh. Hindi lang naman po ito ang dahilan kung bakit talagang bumabagsak ang trust rating ng mga Pilipino. Ay, ng Pilipino kay Marcos. Alam nyo kung bakit? Kasi iba talaga yung kanyang sinasabi, yung bukang bibig niya sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Halimbawa na nga lang po yung sinasabi niyang hindi daw niya gusto yung impeachment. Eto, mismong pumirma siya. Marami pa siyang sinasabi na ayaw niya, pero yun naman talaga ang nangyayari. At meron naman siya sinasabing gusto niya, pero hindi naman talaga nangyayari. Halimbawa, yung ang sinabi niya sa SONA na kesyo kesyo wala na daw mga GL, guarantee letter mula sa mga politicians, hindi ho totoo yan. At alam ho ng taong bayan yan. Kaya nga, hindi ko magets ito lang ang hindi ko talaga magets dito sa kay Marcos. Ano ba akala niya sa mga Pilipino? Tanga? Hindi ko alam kung hindi niya alam eh. Para bang, hindi mo ba alam na nangyayari pa rin yan hanggang ngayon? Salita ka ng salita na sasabihin mo walang guarantee letter. Alam na mga Pilipino, ang dami may sakit ngayon na nagmamakaawa pa rin sa mga local LGU nila, local government unit, mga mayor, o kahit nga po pati mga congressman. Hanggang ngayon may ganyan pa rin eh. Tapos sasabihin mong wala. Ano yun? Tanga ka lang? Tanga ka lang o iba ang binubulong sa'yo ng mga nakapaligid sa'yo? O baka naman iniisip mo tanga mga Pilipino? Hindi, di ba? Ako, yun ang iniisip ko eh. Iniisip niya kaya na tanga mga Pilipino at hindi alam na ibig sabihin ng guarantee letter? Ano? I mean, it's really obvious, di ba? Obvious na obvious. Yan po ay isang pambubudol sa ating mga kababayan. Kaya nga yung mga ganitong sinasabi na pahayag na tuta ng ICC, kasi nakita naman natin yung ginawa kay Pangulong Duterte. Kesyo, ilang beses niyan dininay na hindi tayo makikikooperate. Ilang beses po yan na we are no longer part of the ICC and we will not lift a finger, we will not cooperate with the ICC. Pero isang ganon, nakidnap si Pangulong Duterte. And no wonder, talagang ikokomento yan ni VP Sara Duterte dahil isa kang sinungaling. At ikaw talaga ang dahilan. Kasi, mantakin mo. 'Di ba? Napag-alaman nga natin na nadulas diyan si John Vic na pinag-usapan niyan. Ilan silang mga naandun na nag-usap para bitbitin si Pangulong Duterte. So ibig sabihin, katarantaduhan ng lahat ng sinasabi nito ni Marcos at iba ang kanyang ginagawa. Yan po ang katotohanan. So, eto na naman po sa paglalabas ng tax record ni VP Sara Duterte. Sasabihin na naman niya, it's just sinasabi ng palasyo through the ICC. You know what I mean by ICC? Yung impacta diyan. Sinasabi na yan sumusunod lang daw sa Senado. Hindi totoo yan. Nasa kamay, nasa kumpas, nasa authority ng Pangulo whether to sign or not to sign yung ilabas ang bank record, BIR records. So, wag na tayo maglokohan dahil lokohan po to. Sandali pag-usapan nga muna natin yung impacta na yan. Ito kasi, baka kasi hindi kayo makarelate kung ano ba yung impacta na yan. Sinabi po kasi ni Senator Amy, impacta tapos ICC means impacta, gumanon nakat. Diba? Tingnan natin kung sino yung impacta na yan. At anong komento ni ICC? Claire Castro. Hindi ko sure kung siya impacta.
Pero sure ako yung Claire Castro pangalan niya yun. Si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. What do you feel? Hayop no? Hayop. Hindi ko alam. Alam mo, nung napakinggan ko to, isa lang ang reaction ko, may tama to? May tama to. Tanungin ka ba naman? Di ba? Ano masasabi mo? Tinawag kang bayot-bay. Ngari ako, diba, tinawag akong bayot-bay. Ano masasabi mo? Ako simple-simple sagot, di ako bayot. O kaya gusto mo spaghetti kita para malaman mo. Hindi, di ba? Pag tinanong ako, banat-bay, bayot ka daw? Pagka tinanong ako ganun, agad-agad sagot ko, ako bayot? Sana nga. Kasi magastos ang babae. Hindi, biro lang, walang ganun. Di ba? Sana bayot na lang ako ang binabayaran ng mga bayot. Di ba, halimbawa lang ganun. Ya. Ako sasagot ko kagad. Hindi ko sasagutin ng, how do you feel? Kung kayong nasa kalagayan ko. Ikaw yung tinatanong. Ikaw yung tila pinariringgan. Ikaw ang sumagot. How do you feel? Ano ba naman yan? May sapak? Tama? Just want to know. Yes. Correct, right? Oh, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear from you. Well, based on the video, they said na I refers to impacta, but they did not finish the meaning of the whole Meron act. lang, yan, okay. Kle. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Ayaw niya bang banggitin yung impacta? Bakit guilty ka? Hindi kasi, di ba, ako, wari, bintangan ako, bayad. Uy, sana. Alam mo yung gano'n yung reaction ko eh. Sana binabayaran kami. Di ba? Sana nga bayad ako. Hindi kasi alam naman natin, sino magbabayad? Kayo yung nasa administrasyon eh. Tapos sasabihin nyo kami binabayaran. Sa kukuha ng pera magbabayad sa amin? Kayo may maleta, kami wala. Di ba? Bayaran kami ni Google, yun ang totoo. Kasi meron kami YouTube. Pero yung kaming babayaran, at hindi ko yun, hindi ko nang iinarte yun na, hindi ko yan babanggitin. Yung bayad, hindi ko yan babanggitin. Alam mo, pag hindi mo masyadong ilang ka dyan, ay, obvious na alam na kung sino yung impacta. Kasi ang guilty mo agad-agad. Sabihin, bakit katakot ka doon sa salitang impacta? Pero tingnan ninyo kung gaano ka-weird. Kasi babanggitin naman niya talaga. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. O yun, binanggit mo din. Hindi ko babanggitin yan, kaya ikaw nang pinagbanggit ko. Tapos biglang binanggit niya. Ang tindi ng tama mo, Brad. Ang tindi ng tama mo. Hindi ko alam tamang-tama ka talaga eh. Tamang-tama ka sa posisyon mo. Oo. Hindi, walang biro Nagulat nga kanina si Senator Amy nung sinabi namin, alam nyo, Madam Senator, off the record to sinabi namin, alam nyo, Madam Senator, na totoo lang Madam Senator, tamang-tama talaga si Claire Castro doon sa kanyang posisyon. Hindi niya, iba reaction niya. Medyo, iba reaction. Nagtataka siya kung bakit tama. Alam niya kung bakit tama? Kasi dahil sa kanya bumabagsak si Marcos. Siguro, doon sa, isipin mo to doon sa trust rating ni Marcos, aside from, alam naman nating budul-budul man to si Marcos, siguro 50% nun ay dahil dito, kay ICC. Dahil dito.
Bakit? Kasi para bagang yung isang tao nasugatan. Yeah? Nasugatan, ibig sabihin ng nasugatan, dahil sa kasinungalingan ni Marcos, nasugatan, di ba? So nasugatan yung tao, tapos ano ginawa mo? Nilagyan mo ng asin, nilagyan mo ng suka, inalkoholan mo. Ano mangyayari sa tingin ninyo? Gagaling ba yun agad-agad dahil sa ginanon? Tapos kinaskas mo pa yung sugat. Sakit nun, di ba, Brad? Ano yun? Merong quotation yan sa English eh. Hindi ko lang mahanap eh. Na sa bukubularyo ko eh, di ba? O lagay nyo na lang dyan kung nahanap nyo kayo matalino. Pero yung bang ibig ko sabihin na ginago ka na nga, idiniin mo pa. Ganun na nangyayari sa atin eh. Di ba? Binubudol na nga tayo ng presidente, tinatarantado na nga tayo ng presidente, tapos may isa pang Claire Castro na pupurihin ng presidente, ang lakas ng loob na banata ng mga Duterte na minamahal ng mga Pilipino, tapos yung mga maling ginagawa ng presidente, sasabihin niya pang mabuti, lalong nakakasakit ng damdamin, di ba? Ay na, binudol ka na nga, diniin mo pa yung pambubudol. O talaga magagalit sa yung mga Pilipino. Kaya 50% ng dahilan ng pagbagsak ni Marcos sa tingin ko si Claire Castro. Sa tingin ko Kaya tamang-tama. Tamang-tama talaga na nandiyan ka sa posisyon na yan. It takes one to know one. Yan. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. Ikaw madalas na fake news. Alam mo yan. Ilang beses ka nang nag-announce tapos iba naman ang nangyayari. Di ba? Sasabihin ninyo na yung mga pagdating sa walang pag-atake sa Senado, kitang-kita naman na teritoryo yun ng Senado eh. Tapos papaligiran ng NBI. So ikaw talagang mahilig sa fake news. Yan ang totoo. Actually, ikaw nga ang reyna ng fake news eh. Kung may hari ng budol, si Marcos, ikaw ang reyna ng fake news. Lahat ng pinapakalat mo, katarantaduhan lang, puro fake. Di ba? Yung sinasabi mong umuunlad, gustong-gusto ng mga tao si Marcos. Hindi ka ba nagbabasa ng pahayagan? Hindi ka ba nagbabasa ng social media sa mga survey na ayaw si Marcos? Pero ikaw, puri ka ng puri na parang napakagaling ng pangulo mo. Di ba? Panggulo lang naman pala talaga ito si Marcos. Yan naman ang katotohanan. Tapos sasabihin mo pa, ang nanggugulo ay ito si VP Sara Duterte. Alam mo, hindi nanggugulo si VP Sara Duterte. The truth is, yung presidente ang gumagawa ng katarantaduhan at yan po ay vino-voice out lang ni Vice President Sara Duterte. So, kung titingnan mo yung logic, hindi si Vice President ang nanggugulo sa Pilipinas, kung hindi yung mismong presidente na puro kapalpakan ang ginagawa. Vino-voice out lang ni VP Sara Duterte. Nako. At iyan ang kanilang pananaw. Isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Ang linaw ng paliwanag niya, pantanga lang, ano? Ang linaw ng paliwanag niya, pantanga lang talaga. Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Grabe, no? Yun ang Ang masasabi lalim. nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. Nasa iyo ang corona, ate. Wag mo nang ilipat. Ikaw talaga ang pinaka number one impacta diyan sa Malacanang. Sa totoo lang ikaw yung ikaw yung pinaka toxic. Hindi ko magets na hindi niya magets na siya ang pinaka quote unquote spokesperson na toxic. Siyempre, di-deny nilang spokesperson kasi sabi nga na wala daw spokesperson. Ano lang daw siya, press officer. O basta, kung ano man ang tawag mo sa ginagawa mo dyan, ikaw ang pinaka-toxic na opisyal ng gobyernong ito. At alam yan ng taong bayan. Gusto mo magpa-survey para sa'yo. Tanungin mo alam mo kung sino naman naniniwala sa'yo? Alam ko kung sino. Yung mga vlogger mo.
alam mo na kung bakit. Siyempre, kailangan kanilang purihin or else walang anda. Di ba?